ay mas malaki po ang kanilang kinakabig. Diba? Okay, so lipat na naman tayo sa isa pang balita. Ito mabilis lang to mga kababayan. Saglit lang ito. Alright. So nabalitaan po natin ang mga DDS, lalong-lalo na po itong pagbabakasyon pala, sorry, not pagkakatanggal. Attorney Trexie nagsakit-sakitan nga lang ba? Dahil nga po ay wala na si Attorney Trexie sa karambola, kita nyo naman may yung ating thumbnail nandyan pa siya, pero may isang thumbnail na kung saan ay inalis na po ang kanyang muka. At siya ay pinagbabakasyon daw po ng isang buwan, mga kagaw. At ang pinagbibintangan ng mga nasa kabilang kampo ay itong si FL na naman. 'Di ba? Sabi nila si Hello Kitty daw. Si Aling Maliit, si O Nanay, ang sinasabi nila. Mga kababayan, ngayon ay meron po akong ipaparinig sa inyo na kung saan ay kinumpirma ng isang tao na siya din ay sumasang-ayon na itong si Senator Trexie Angeles nung unang tinanggal doon sa pagiging PCO Secretary or PCOO Secretary ay hindi totoong siya ay may sakit. Bakit kamo, mga kababayan? Dahil sinabi na rin natin sa ating mga tagapanood na yan ay alibay lang. Ang totoo, baka nalaman at napag-alaman ang kanilang ginagawang kalokohan. Kaya nang sa ganon, mga kababayan, ay tinanggal si Trexie Angeles. Ngayon naman, sa pagkakatanggal sa kanya sa WIZ ay ating pakinggan. Mga ate at kuya, feeling ko kahit na hindi i-reveal ni Attorney Trixie na siya ay nasipa na. Mukhang nasipa na. Hold on, open ko lang ha. Dahil ko ni-ready, kaloka. Bago natin panoorin yung video ni Attorney Trixie, ang dami ko kasing nakita na mga posts. So ito ang nagsasalita po dyan, mga kababayan, ay si yung ano daw nila, yung princess nila na dati rin naman naming nakasama pero hindi namin alam kung bakit ito ay bumaliktad. 'Di ba? Ngayon, hindi natin pinapakita yung video sapagkat ayaw nating ma-copyright kasi yung mga taong ito biglang-biglang magka-copyright pagkalabang ka na nila. Mga ate at kuya, feeling ko kahit na hindi i-reveal ni Attorney Trixie na siya ay nasipa na. Mukhang nasipa na. Hold on, open ko lang ha. So ayan ang sinabi niya, mga kababayan. Kahit hindi sabihin ni Attorney Trixie na siya ay nasipa na, mukhang nasipa na. Palagay ko rin, nasipa na ito dahil pinagpahinga ng 30 days. Pero ang kanyang dahilan, mga kababayan, ay siya daw po ay may sore throat. Diba? Napakatagal naman nun. Tayo nga, nagka-sore throat, ilang araw lang, di ba? Dahil ko ni-ready, kaloka. Bago natin panoorin yung video ni Attorney Trixie, ang dami ko kasing nakita na mga posts na feeling ko siya yung tinutukoy. Biktima na naman, may bagong biktima na naman si Nana. Yan ang pinapalabas nila, mga kababayan, na ang may kagagawan daw ng pagkatanggal kay Trexie o nagpabakasyon kay Trexie Angeles ay itong si FL Lisa. Ang tinatawag po nilang O Nanay ay itong si FL Lisa at tinatawag nilang Hello Kitty si FL Lisa. Yan, wala namang iba, mga kababayan. Alam naman natin yan, hindi nila tayo pwedeng gawing tanga. So, bakit nga ba nila sinasabi na si FL Lisa na naman ang may kasalanan? Ang tanong, meron ba silang katibayan na si FL Lisa ang nagpatanggal kay Attorney Trexie? Hindi ba dahil baka mamaya ay may ginawa itong kalokohan o kaya may nalabag itong, alam na natin, di ba? Kasi sila ay member ng KBP. At dahil sila ay member ng KBP, mga kababayan, meron silang pinangahawakan, meron kumbagang may basihan silang dapat sundin. May aral silang dapat sundin.
At na kung ito ay nalabag ni Attorney Trixie Angeles, dapat lang patawan mga kababayan. Hindi dahil kay FL Lisa. Diba? Kagaya po nung nangyari sa SMNI. Although ang SMNI, right after the hearing, ay kumalas sila sa KBP. Pero dito hindi pwede sila kakala sa KBP, ang DZ tawag dito, DWIZ. Hindi basta-basta ganun. Hindi ko sinasabi na tama ako mga kababayan, pero yung ipakita o ipaabot na naman ng mga taong ito na ang dahilan ay si FL Lisa, hindi ko pinagtatanggol sa FL Lisa. Ang akin, wala naman silang katibayan na si FL Lisa ang nagpatanggal kay Trixie, pero yun ang kanilang ipinagkakalandakan. Yun ang kanilang ipinamamalita na biktima na naman ni Onanay or ni Hello Kitty. Eto, kilala nyo na yan si Onana, yung pandak dyan sa may tabing ilog Pasig na malaking bahay. Oh, tabing ilog Pasig na may malaking bahay. Ano pa ba ang may tabing ilog na may malaking bahay sa ilog Pasig? 'Di ba? Ang ano lang naman ang Malacanang Palace, ang katabi nun, malaking bahay yung Palace, tapos yung ilog Pasig. 'Di ba? Wala nang iba. 'Yun ang pinagbibintangan nila. Ay. Ito nga sabi ni Miss Pebbles. Pag hindi inalis sa radio station, hindi bibigyan ng prangkisa sa susunod na extension. Ha? Ha? Yun ang kondisyon? Kapag hindi inalis ang empleyadong ito ng isang radio station, hindi bibigyan ng oh my God, damay ang buong stasyon. Teka, mga kababayan, tingnan lang natin habang DWIC. Hindi ko kasi na-search to eh. Titingnan ko lang kung kailan yung kanilang franchise renewal. Teka lang po titingnan ko lang. Okay. Ito. Mga kababayan, pakita ko sa inyo Listen natin si Trixie. Sabi dito, tingnan natin kung may basis yung kanilang sinasabi. Diba? Ang sabi dito, ang DWIZ po ay hawak ng Aliw Broadcasting Corporation. Yan po ang kanilang franchise name. Okay? So dati, sabi dito, history, Aliw was established on May 12, 1991 with the acquisition of DWIZ from Manila Broadcasting Company. The station would later on become among the top-rated news and talk stations in Metro Manila. A year later, it established a number of FM stations across the country. This station would be later known as Home Radio. Ang sabi pa dito, on May 3, 2016, Philippine President Benigno Aquino III signed Republic Act number 10790, an act amending the franchise of Aliw Broadcasting Corporation and renewing, extending the term thereof to another 25 years that shall take effect on April 13, 2017. So mga kababayan, 2017 sila na renew. So meaning to say, walang kinalaman yung sinasabi nitong si Princess Maui, di ba, ng DDS or DDS Princess na sinasabi nila na ang dahilan daw kung bakit tinanggal si Attorney Trixie Angeles sapagkat ang kasunduan ay hindi marirenew ng another 25 years sa susunod na pagre-renew itong DWIZ. Biruin mo mga kababayan, look at my point.
2017 lang sila na renew. Kung 25 years 'yan, i-calculate natin ha. Teka lang. 2017 plus 25. Oh, mga kababayan, 2042 pa. 2042 pa. Magre-renew ng prangkisa itong DWIZ. Paano sasabihin na palagay nyo nakakatawa. Palagay nyo ba mga kababayan na nandito ang mga Marcos pa rin na nakaupo ng 2042? Di ba? Ay, Diyos mio Marimar, ang layo ng argumento ng mga ito. Ano? Ang linaw, o ayan o. Ang linaw naman po siguro. Ayan o. O, 2017 ang start, April 13. Plus 25 years sila, yung kanilang prangkisa. Diba? So paano mga kababayan, paano na i-renew ulit ang kanilang prangkisa? Matagal pa 2042 pa. So parang irrelevant yung sinasabi nila na ang dahilan kung bakit sinugi itong si Trixie Angeles ay dahil may kinalaman sa pagre-renew ng prangkisa. Dahil ang sinabi dito mga kababayan, pag hindi raw tinanggal si Trixie Angeles, sana yun, nawala Dito pala. Pag hindi raw tinanggal si Trixie Angeles, ay hindi marirenew ang franchise ng DWIZ. Gago tong si Onanay talaga, no? Di ang daming mawawala ng trabaho. Demonyo. Kami po ako po ay, at saka si... Tingnan nyo, mga kababayan, pinagkalandakan na nila, tinawag ng demonyo si Onanay na sinasabi nila o si FL, si Hello Kitty, kung ano man ang tawag nila, pero baseless ang kanilang sinasabi sapagkat 2017, 2042 pa. Magre-renew muli ng prangkisa ang DWIZ. Di ba po? Ganyan sila mga katarantado, ganyan mga kagago, yung mga DDS na yan, na hindi man lang nila may masabi lang mga kababayan. Di ba? Nakita nyo naman po siguro sa inyong mga mata, ipinakita ko sa inyo, na binigyan sila, nag-sign si Pinoy ng Republic Act number 10790, an act amending the franchise of Aliw Broadcasting Corporation in renewing, extending the term thereof to another 25 years. That shall take effect on April 13, 2017. Meaning to say, 2042 pa ulit sila magre-renew. Do you think Marcos will be or still be the president or still be in the position during that time, 2042, mga kababayan? Grabe naman sila. Grabe mag-isip. Ang talino, teacher yan. Hindi ko naman inaano yung pagiging teacher niya. Wag natin pag-usapan yan. Pero, doon tayo sa issue. Diba? Mga kababayan, what really she is saying is baseless. Diba? May masabi lang sila. Attorney Nick, ayan nga, sa picture na yan, ay galing po sa stasyon na yon kung saan doon nag-host si attorney, I think ang tinutukoy si attorney Trixie. Kami ang una ni attorney Nick na pinutbol, sinipa kami. Mind you, hindi pa kami bumabanat nun kay Hello Kitty, nasipa agad kami. Again, meron pa siya sinabi. Si Maui, sinabi niya, sila ni attorney Nick, mga kababayan, hindi pa sila bumabanat kay FL Lisa sa mga Marcos, sinipa na sila. Meaning to say, ikaw ay may pagkukulang.
kung ikaw ay liable na sa isang kumpanya at hindi na kumikita ang istasyon, sa programa na ipinalalabas mo, wala ng viewers, natural lang mga kababayan na magpalit na sila ng mga tao. Kung walang nanonood dyan sa programa ninyo, you are liable. Diba? You are waste of money. Tama po? Sino ba naman ang isang negosyante na mag-hire pa rin, magpapasahod sa isang tao na yung kanyang programa ay hindi na kumikita? I'm pertaining to Maui and Attorney Nick. Kasi sabi niya, sila ay tinanggal, hindi pa nila tinitira si Lisa. Meaning to say, walang kinalaman si Lisa sa pagkakatanggal sa kanila. So ang kinalaman, ang pinakamalapit ay tungkol sa trabaho. Ano ba naiisip natin pag ganyan na trabaho, kaya tinatanggal kahit saang aspeto ng trabaho, kahit anong trabaho, pag ikaw ay tinanggal sa iyong trabaho, isa lang yan. Ang ibig sabihin, ikaw ay liable na. Wala ka ng pakinabang sa kumpanya. Kaya ka tinanggal. Diba? Again, I'm pertaining to Maui. Kaya sila tinanggal. Hindi pa raw sila buwabanat kay FL Lisa. Bull kami ng bonggang-bongga. Ngayon si Attorney Trixie sipa na rin, mukhang masisipa na. On vacay po kasi ngayon si Attorney Trixie, hindi na siya napapanood ngayon sa Karambola. Pero baka eventually ganun na rin ang mangyayari. Football na rin ang bonggang-bongga yan. Bakit pagbabakasyonin? Magbakasyon ka muna. Si Attorney Trixie dapat ang mag-decide kung gusto niya magbakasyon, nasipag yung tao. Right after nga na football yan sa palasyo balik stasyon ka agad. Wala naman siyang sakit, 'di ba? Sabi nag-resign daw si Attorney Trixie dahil nga sa mga iniinda sa katawan. Wala namang iniinda si Attorney Trixie sa katawan, wala namang sakit si Attorney Trixie, alive na alive. Booking. Okay. Doon tayo sa isa pang niya sinabi. Si Attorney Trixie masipag. Dapat hindi daw sila ang magdidesisyon kung si Trixie ay papasok pa kung magbabakasyon o hindi. Ganito mga kababayan. Bakit si Trixie ba ang may-ari ng DWIZ? Hindi. 'Di ba? So meaning, mga kababayan, kahit anong sipag mo na pumasok sa trabaho, kung ikaw ay hindi na kumikita at hindi na gusto ng tao, sabi nga ni Rowan Condes, ay malamang tatanggalin ka ng management. Papalitan ka ng bago. Dahil waste of money na sa iyo Ito pa isa pang na anuhan natin dito. Isa pang inilabas ni Maui. Mga kababayan. Sabi niya, si Attorney Trixie masipag. Nung chinugi daw sa palasyo, sabi may sakit. Pero wala naman daw sakit. Alive na alive. Bumalik nga agad sa pagbablog, bumalik nga kaagad sa DWIZ nang siya ay chinugi sa palasyo. So meaning mga kababayan, tama na naman tayo ng hinala na yung ginawa na yon na siya ay tinanggal due to health issue, isang graceful exit lang. Isang pagtatakip lang, pero ang totoo, kaya tinanggal si Trixie Angeles dahil may kalukuhan. May problema. 'Di ba? Sige, huwag natin gamitin yung kalokohan. Basta sabihin natin may problema. Ano ang problema? Well, nasa management na yan. Nasa admin na yan kung ano talaga yung problema sa kanya. Ang nakikita ko naman, base sa mga nakita ko, nasilip ko, kung di ka naman naknakan ng ewan, etong si Trixie, PCOO Secretary, inuuna yung kanyang pagbablog. At ang kanyang mga pagbabalita, sablay-sablay. Diba? Lalong-lalo na yung sinabi niya na yung presidente ng ibang bansa na kay Bongbong lang nakipag-usap, na sila ay nag one-on-one sa isang kwarto na hindi naman totoo, na pinasinungalingan. Di ba napahiya ang Pilipinas noon? Dahil sa pagbabalita niya yun, sa pagiging bida-bida, at syempre siguro ko naman, mga kababayan, ito ay sa akin lang, siguro na mas anuhan na nila, kumbaga natunugan na nila na si Trixie ay kalaban. Bakit kamo? Yung sinabi ko sa inyo, yung binanggit ko sa inyo, na nagpa-meeting sila sa BBM HQ pa, na alam ko sa palagay ko, sila ang namuno. Kasi sila naman na nagpatawag ng UBIP
Sila ang nagbubuo ng UBIP. Ngayon na nagpatawag sa Malacanang o sa BBM HQ, pinatawag lang nila yung mga vlogger na gusto nila, na alam nilang hawakan nila sa leeg. At pagkatapos nun, pinabura lahat ng mga video, pinabura lahat ng mga picture na nag-meeting sila sa BBM HQ. At pagkatapos nun, pinabanatan na nila si TP. Pero ako, hindi ako bumanat. Pinag-initan nila ako. Tinanggal ako ni Jarrett. Ang ano sa akin, nagkakalat daw ako ng chismis na pinag-uusapan sa UBIP, inilalabas ko daw. Ang totoo mga kababayan, 1 month na akong hindi tumitingin doon sa GC na yung kasi puro away. Ngayon, tumingin lang ako doon nung may hinanap ako at nagkataon nakita ko wala na pala ako sa GC. At ang sabi sa akin, magpaliwanag ka within 72 hours. Hindi ako nagpaliwanag. Bakit ako magpapaliwanag? Sabi ko sa kanya, anong violation ko? Sabi niya, alam mo yan, basta magpaliwanag ka. Bakit nga ako magpapaliwanag? Di ko nga alam kung anong violation ko. Ang korte nga, nagpapadala ng subpoena para magpaliwanag ka. Tapos sa'yo wala. Sabi niya, wala tayo sa korte. Ay, bobo. Diba? Ano ang argumento? Wala daw kami sa korte. Ano ka magpapaliwanag within 72 hours pa tapos hindi mo alam ang violation mo? Nalaman ko pa yon 1 week after nung nababasa pa pala pa kahit tinanggal ka na sa GC, nababasa mo pa pala yung usapan. Kaya yun, nag-backread ako, nabasa ko yung usapan at ang violation ko nga daw ay yung nagkakalat daw ako ng chismis. Kanino? Sino ang pinagsabihan ko na hindi nga ako tumitingin doon? Eh di dapat pakita nila yung ebidensya nila na nagkakalat ako ng chismis. Di ba? Ito sabi ni Rose Spear, shout out. Good evening, Go Philippines, watching from Australia. Siya ay galing sa bansa kong nasaan. From the Don. Ano ba tawag dito? Mga OC sila. Ang tawag nila sa babae, Sheila. Shout out sa iyo, Rose Spear. From the land of Dawn Under. Rowan Condes, tinanggal siya dahil wala nang nagtitiwala at nanonood sa programa ni Trixie. Yun lang yun. Okay? Diba? Pare-parehas tayo ng mga kababayan eh. Pag maliit na talaga at wala nang kahit sinong kumpanya, aalisin at aalisin yung isang tao. So doon lang natin nakita. To talagang ibig sabihin, mga kababayan, maraming pagtatakip dito kay Trixie Angeles kahit nung siya ay natanggal bilang PCOO secretary. Di ba? Pero mo, due to hindi man lang sana nagpa-kunwari-kunwari muna eh. Di ba? Dahil nga graceful exit 'yon para hindi siya mapulaan, dapat man lang kahit papano muna siya nagpahinga para kunwari talagang may sakit. Eh hindi eh. Balik agad sa DWIC, balik ulit sa pagbablog at pagbalik sa pagbablog, banat ka agad sa mga Marcos. Banat ka agad sa administrasyon. So sa palagay ko mga kababayan, kaya tinanggal, natunugan na siya ay kalaban. Ay, shoutout po kay Mami Mighty Baisa. Oy, salamat Mami ha. Ngayon ko lang ulit kayo nakita dito sa ating channel. Thank you so much po. Si Mami Mighty Baisa po mga kababayan, ang isa po sa mga sumuporta sa amin nung panahon ng kampanya. Siya yung nagbigay pa sa amin kasi mukha kaming mga gusgusin. Oo, yung mukha ko na to, Diyos ko, napakaitim. Talagang mukhang ulikba, di ba? Pero dahil nga naawa sila sa amin, yung pagsuporta, pagsunod namin, ako naman ay isang sampid lang doon. Kasi meron talaga akong vlog dati tungkol sa karunungan at kaalaman about spiritual. Kumikita naman ako dati, sabi ko nga 50,000 per month. Kaya lang, nung pinili ko na sumama sa mga rally, dyan sa kampanya para ilaban o para kampanya si Pangulong Bongbong Marcos. Nawala po lahat ng pribilehiyo ko na 50,000 per month. Nung sumama ako, pinakamataas 9,000 per month at mas madalas akong demonetize. Pero isa si Mami Mighty Baisa,
na talagang umalalay po sa amin. Hindi man sa akin, pero sa grupo, 'di ba? Binihisan po niya kami at nakatago po yung damit na nandyan. Kasi ang pinili ko jacket meron siyang hood. Yung iba wala. Pero napakaganda po. Same po ng quality ng ano na to, ng damit, ng jacket na ito ni Abel Bacudio. At available na po ito kay Mami Peng po sa mga gustong bumili. Ito ay binigay lang din ni Abel sa akin through JDB. Salamat. At salamat Mami Mighty Baisa ha. Salamat, maraming salamat po. Mga kababayan, baka meron pa kayong tanong tungkol dito kay Trexie. So, ulitin ko lang, baseless yung sinasabi ni Maui. Hindi ko kinakalaban si Maui. Although nasa kabilang kanto sila, nasa kabilang kalye sila. Ang sa akin, yung issue nila na ipinaparatang kay Epelisa na si Epelisa na naman ang may kagagawan. Ang kanyang sinasabi ay may kinalaman daw sa pagre-renew ng prangkisa ng DWIC. Anak ka ng tipaklong naman. Parang hindi ka teacher, parang hindi ka nag-iisip. Kailan magre-renew ulit ang DWIC? 2042. Diba? Karirenew lang yan ng 2017. Maaari pa kung sinabi mo, ganito, na baka matulad sila sa SMNI. Pag hindi tinanggal si Trexie, baka matulad sila sa SMNI, natatanggalan sila ng prangkisa. Pwede pa yun. Makagating ko pa. Diba? Pero yung sinabi mo na hindi marirenew yung kanilang prangkisa, that's baseless bullshit. Diba? Baseless yan mga kababayan dahil ipinakita ko po sa inyo ang linaw nung ipinakita ko na talaga naman. Diba? Ayan 2017 lang sila na-renew. Oh. So, 25 years yan. Eh di pag ni-renew sila, 2042. Sa makatuwid, mga kababayan, baka tayo na nagbablog na to, tayo na mga follower, tayo mga nanonood, nakakapanginig nito, tingin nyo, baka kinakain na tayo ng lupa niyan, 2042. We wouldn't know. Diba? Hindi po natin alam. Pero yan po ang katotohanan. Baseless yung kanilang binitawang salaysay o statement na ang First Lady ang may kasalanan hinggil sa pagre-renew ng prangkisa ng DWIC. Diyan tayo mas nakakalamang sa kanila kasi meron tayong pinangahawakan. Mabuti nga naisip ko, tingnan Diba? Una kasi, ang gusto ko lang gusto ko lang i-point out dito ay yung pagsisinungaling ni Trexie tungkol sa pagkakatanggal sa kanya as PCOO secretary na siya daw ay may sakit. Diba? Pero ang totoo, tinanggal siya dahil alam natin na merong sablay. Malamang, tinanggal din siya dito dahil sablay din siya. O kaya siya ay masasabi natin na liable na. Liability na siya, hindi na siya asset. Diba? Kasi pag asset ka, talagang pag-aagawan ka pa kahit anong mangyari, kahit may problema ka, kahit nasablay-sablay ka, hindi ka tatanggalin kasi nag-generate ka ng pera nag-generate ka ng income. 'Di ba? Parang yung katrabaho ko lang dati sa call center, ang daming sablay, late, absent, pero wag ka, pag pumasok 'yon, ang benta 25 isang araw, 'di ba? Samantalang ako pinakamalaki ko isang araw benta 7, ganun lang, pero siya 25, maabot pa ng 50, hindi tinatanggal. Joby Agkawili, go ICC, damputin nyo si Digong para pagbayaran lahat ng kasalanan niya. Ako, parehas tayo. Dapat makipagtulungan na ang ating bansa dyan para nang sa ganun, wala silang dapat ikatakot kung wala silang kasalanan. Ganun lang yon. Mami Mighty Baisa, no worries. Thank you. Nyeta yung Maui, birahin nyo na rin. Balik ko na sa Karambolo. Balik na ako sa Karambola, wala na si Trixie. Oo nga. Mami, di ba? Lagi kita nakikita doon dati kaya doon sa Karambola no. At saka ikaw din yung nag-ano sa amin dati na gawin namin yung ganyan na sistema, di ba? Sa Karambola, parang Karambola style. Which is gagawin namin siguro 'yan.
kami nila Takero, nila JDB, Al, si Mami Peng, this coming Saturday. At hindi ko lang alam kung fixed na yung usapan namin. Pero we are not going to build yung grupo. Hindi kami magugrupo. Parang ano lang, as vlogger lang na sumusuporta sa ating gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos para wala na yung ano, masa-set aside yung hawak ng grupo na may mamumuno para walang ganon. Kasi mahirap nadaanan namin lahat yun di ba? Armina Valdez, wala na siguro viewers ang karambola dahil naging anti-Marcos na sila. Pero nandun pa si Attorney Larry Gadon, di ba? Si Larry Gadon, siya na lang talaga. Pero usually naman kasi nung nakaraan, yung napanood ko na last na video ng karambola, may nagpasa lang sa akin, basag na basag si Trixie doon. Oo. Di ba? Hindi siya talaga makasagot, maraming bumasag sa kanya Ayan dating tambay si Mami Baisa, no? Ayun lang mga kababayan, talaga naman, Diyos mio Marimar. Basta, hindi ako natatakot na birahin, basta issue lang. Kasi hindi ko ugali na tirahin ang kapwa nating vlogger kahit nakalaban. Pera lang kay Maharlika, banat ba yung mga yan, bibirahin ko. Yung mga dating kasama, nakasama rin kasi dati si Maui. Pero pag sa issue base, katulad nito, na nakita ko, 25 years, tapos ang kanilang argumento, pinatanggal ni Lisa si Trixie sa DWIC dahil sa may kinalaman sa pag-renew ng prangkisa. That's really a big BS. Bullshit talaga mga kababayan. That's really a baseless evidence. 'Di ba? Wala po silang pinaghugutan. Basta may masabi lang sila, may maibintang lang sila kaya FL Lisa, ganun-ganun na lang. Kasi kung hindi natin gagawin to, marami silang mapapaniwala. Ayan, pwede nyo pong ibigay sa iba. Yung mga kakilala nyong vlogger para ma-debunk din nila. Ayan Ang liwanag niyan. 2042 pa ulit magre-renew ang DWIZ. If I'm not mistaken, if I stand it correctly pero tingin ko naman, naiintindihan ko naman siya na nag-start to ng April 13, 2017. Kahit naman papaano, tama naman siguro ako ng pagkaunawa dito. Okay? So mga kababayan, naka 2 hours na rin tayo. Thank you so much po muli sa inyong lahat, especially sa pagbabalik ng aming Mami Mighty Baisa. Armina Valdez, thank you. Jovi Agkawili, thank you. Rowan Condes, thank you. Rose Pierre, thank you. Cap Dong, thank you. Jilen Kiazon, thank you. FCQ, salamat. Ronaldo Quebec, thank you so much, sir. Lumipat ka na sa YouTube, Jilen Kiazon, Jocelyn Herrera, thank you. Sino pa? Hulo Tabios, shout out, thank you po. Ala Libugha, thank you kapatid. Sino pa ba? Alejandro Pascual, thank you so much, sir. Aida Miguel, thank you so much. Ronaldo Quebec, Hiner Halili, thank you. Cici Blanco, La Roche, thank you so much. Huwag nang iboboto si Miss Lacsom Babalina. Who's Babalina? Myra Gonzaga, thank you so much. Yolanda Yoshida, thank you. Armina Valdez, thank you so much ulit. Res Santillana, thank you. Doon sa mga bashers, Arnel Bernardino, kahit basher ka, okay lang boss. Not sick, thank you so much. Kahit mga basher, thank you so much po sa inyong lahat. As long as na hindi nyo naman ako binabalatuba, okay lang yan. Maraming salamat po muli sa lahat. Pagpalain po tayo ng Ama. Bye-bye. Hanggang sa muli.